Hi guys! Welcome po dito sa aking YouTube channel. Sana suportahan nyo ako dito sa aking journey. Kasi guys, naisipan ko rin gumawa nito dahil nga marami po ang nagre-request na nagpe-personal message po na sabi po nila, Ma'am, bakit hindi po ninyo gawa ng informative or gawin nyo po na mas maging informative yung inyong ibinabalita like nakakaalam po kayo ng Nihongo, bakit hindi nyo po i-share yung mga nalalaman nyo tungkol po dun sa napapanood yung balita sa Nihongo or dito sa Japan. Ayan. So, naiintindihan ko naman sila guys kasi nga, alam ko yung feelings ng hindi talaga maintindihan yung balita dito sa Japan. Kahit na nanonood ka ng TV, wala kang interest sa panonood ng TV kasi nga guys, ang hirap talagang intindihin ng Nihongo, 'di ba? Kaya ang nangyayari guys, kahit dumadaan lang sa TV yung mga news, hindi natin napapansin na napakahalaga pala ng balita. Katulad na lang sa mga rules about sa foreigners, ayan, sa mga nangyayari about politics dito sa Japan, sa mga pagtaas ng presyo, sa pagtaas ng taxes, at sa kung ano-ano pa. At sa mga bagong rules na ipinapatupad ng Japan. So, kung hindi natin ito napapanood sa balita, so, para na din tayong Nihongo Wakaranai. Kahit na nag-uusap-usap yung mga hapon natin kasama, hindi natin nalalaman kung ano yung pinag-uusapan nila. Which is, kung ito ay napanood nyo in Tagalog, so kahit papano, kapag narinig nyo sa mga kasama nyo, so masasabi nyo, ay napanood ko yan, ayan. Kahit hindi nyo napanood in Japanese, at least na alam nyo, napanood nyo yun in Tagalog, ayan. So, kaya yung mga nagre-request na gumawa raw ako ng YouTube channel, eto na guys yung YouTube channel natin. So, salamat sa inyo sa pag-encourage nyo sa akin, ano. At umpisa na natin guys, huwag na natin pakahabaan. So, dito, yung una kong ipopost dito sa YouTube channel ko guys, ay itong latest ngayon na single tax, ayan. So, ngayon kasing April ay magsisimula na guys, itong single tax o itong ating child and child care support system, ayan. So, ito guys ay hindi lamang sa mga single, hindi ito sa single lamang, sa mga bachelor dito sa Japan. So, ito ay nagre-refer nga sa mga married na walang anak tulad ko, ayan. Sa mga single, ayan. Sa mga matatanda na, ayan. Sa mga bachelor, ayan. At basta sa walang anak, ayan guys. Basta walang anak ay mandatory tayong kakaltasan monthly. Ayan. So, magkano nga ba ang magiging bayad ng per person? Ayan. Unahin na natin sabihin kaagad kasi baka matapos yung oras ko di at least na i-share ko na sa inyo, no? So, ito, ipapakita ko sa inyo guys, itong picture. Ayan, makikita nyo dyan. Ang company employee katulad ko, ayan. So, ang babayaran or ang kakaltasin sa akin monthly ay 550 yen. Ayan. Per person yan ha. Halimbawa, ikaw at saka yung asawa mo, parehas kayong company employee. So, tig 550 kayo ng kakaltasin. So, kung single ka naman, isa lamang, 550 lamang ang kakaltasin sa'yo. And then, kung ikaw naman guys ay self-employed, meron ka pa rin babayaran, at ang babayaran mo ay 300 yen. Ayan. Syempre guys, yung mga sinashare ko sa inyo dito ay kailangan ako merong referral, meron akong basis kasi hindi ko pwedeng isalita lang ng isalita sa inyo nang wala akong basehan dito kasi baka magkamali ako, mahirap nang magkamali, So, yan. Yung self-employed guys ay magbabayad ng nasa 300 yen. And then, kahit matatanda na nga pala guys, 75 years old up, ay kakaltasan pa rin or magbabayad pa rin. Hindi na sila kakaltasan kasi syempre yung iba hindi rin nagtatrabaho, So, magbabayad pa rin sila ng 200 yen. So, sad but true. Sad but ito yung reality. Kailangan pa rin magbayad ng mga matatanda dito sa Japan.
Ito raw kasi guys, itong single tax or hindi naman, ang akala nila kasi talaga ay para lang sa single. Ito ay para sa lahat ng walang anak dito sa Japan. Ito nga ay parang, alam niyo yun, yung pension na kailangan nating magbayad sa mga bata, kailangan nating magbayad para sa susunod, may magbabayad sa atin. Parang ganun lang ang nagiging rotation ba dito sa Japan. So, ngayon, kailangan nating suportahan yung mga bata dito sa Japan para in the future, yung mga ibang bata naman ang susuporta sa kanila. Parang ganun lang. Nangyayari ay cycle lang, nagsacycle ang buhay dito sa Japan. So, marami ang nagko-complain kasi siyempre alam niyo na ang hirap nga ng buhay dito sa Japan, di ba? Tapos madadagdagan pa ng kaltas. So, dagdag pasanin natin ito. So, which is may sinasabi naman sila na magtataas ng sahod pero wala pang kasiguraduhan yan. Dahil hindi naman lahat ng company dito sa Japan ay sumusunod sa rules kapag nagtataas ang sahod. So, malabo pa yon yung taas ng sahod. Pero itong kaltas na ito, para sa child support system nga guys, ay mandatory na ito pagdating ng April 2026. And then, ayan, dagdag pasanin na natin yan. So, ang kailangan lang natin ay unawain, marami ang nagre-react. Katulad ko, nagre-react din ako. Kailangan na lang nating unawain na makakatulong tayo sa mga magulang dito sa Japan. Dahil alam nyo na, napakahirap talaga ng magpalaki ng bata dito sa Japan. Kung hindi tayo, kumbaga, parang ito ay kawang-gawa na natin sa lahat ng mga magulang dito sa Japan. Which is yung bata naman, alam natin na ang bata ay sila yung magiging future ng Japan. Sila yung magwo-work naman para sa mga susunod na generation. Kaya, yun nga, sabi ko sa inyo, cycle lang yan or rotation. So, marami nagre-react, marami ang ayaw, marami ang natutuwa at nasusuportahan nga yung mga bata. Pero para sa akin, yung 550 naman, para naman sa kinabukasan ng mga bata, why not kung nakakapagbigay tayo ng ganitong halaga, wag na nating isipin yung pera, Ang mahalaga na lang sa atin, guys, hindi tayo nagkakasakit dito sa Japan. Kahit pa tayo ang bayad ng tax, Yun na lang nare-realize ko, kahit bayad ako ng bayad ng tax, wala naman akong, kapag may ayuda, wala naman akong natatanggap. Pero, ang sa akin, guys, yung motto ko, guys, it's better to receive, to give, than to receive, di ba? Ayan, nagkamali pa pasensya na kayo. First time ko sa YouTube, So, yan, it's better to give than to receive. Ayan. Mas mabuti yung magbigay kaysa tayo yung tatanggap. Mas okay na yung lagi tayong nagbabayad. Wag lang tayong magkakasakit, guys. Ang importante, hindi tayo magkakasakit dito sa Japan. At lagi tayong mag-think ng possibilities na magkakaroon tayo ng mas magandang opportunities sa future. Alam nyo, baka tumaas na ng tumaas yung sahod natin. Di ba nga, meron nga silang panukala na by 2029 ay ang pinaka mababa ng sahod, guys, ay nasa 1.5 na. Pinaka mababang sahod na yon nationwide. So, malay naman natin in the future ay may mas magandang mangyayari sa atin. So, alam ko na marami ang ayaw sa ganito na single tax na ito. Ayan. Akala nila single lang. Pero kaming mga married na walang anak ay magbabayad din. Ayan. Lahat ng walang anak ay magbabayad din. Kahit yung may mag-asawa na ang anak ay tapos na, kumbaga lumaki na, ayan, kailangan pa rin nilang magbayad. So, yun, para po yan sa lahat. Ang hindi lang magbabayad talaga dito ay yung may mga anak na bata pa, kumbaga below 16, So, sila lang ang hindi magbabayad. So, para naman ito sa lahat, pero malaking pera din yun ng Japan, di ba? Wala tayong magagawa, kailangan natin sumunod dito sa Japan. Labag man sa kalooban natin, Kasi, alam nyo, napakahirap talaga ng kumita ngayon sa Japan, at saka, ang mahal ng bilihin sa Japan, pero, tas dadagdag pa nga yan, pero no choice, kundi, yun, take it or leave it ang labanan dito sa Japan. So, yun lang, guys. Ito yung first YouTube ko, kaya pasensahan nyo na muna ako, mali-mali, pero,
I hope na makatulong sa atin itong